Tinutugis ng mga pulis ang 3 suspect sa pang-i-snatch ng cellphone sa Davao City. Chinempohan ng mga suspect ang biktima habang nagsiselfone sa kalsada. Saksi si Kent Abrigana ng GMA Regional TV1 Mindanao. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking nagsiselfone habang naglalakad sa Panakan, Davao City. Maya-maya pa, 3 nakahudi sakay ang motorsiklo ang lumapit sa kanya. Saka tinangay ang kanyang cellphone. Sa panayam ng GMA Regional TV1 Mindanao sa kaanak ng biktima, galing umano sa internet cafe ang minor de edad na biktima at pauwi na sana sa kanilang bahay. Kinuwento niya sa amin kinaumagahan na sabi niya, puntik na akong mamatay. Sabi niya, bakit? Sabi niya may nag-hold up man sa amin. Ang sabi niya, kutsilyo daw. Tapos dito sa tagiliran daw niya tinutok. Umuwi na muna ang biktima sa Marawi City kasama ang kanyang mga magulang matapos matroma sa sinapit. Ayon sa barangay, may mga hakbang na sila para hindi na maulit pa ang insidente. Giistoryahan ako ang pulok leader diha sa maong lugar nga kung pwede magkuha na siya og mga community police para lang gyud nga magrubing diha sa matag oras kagabion. Sa ngayon, inaalam pa ng pulisya ang pagkakilanlan ng 3 sospek. Kung naay mga panghitabo sa maingon ani mga moato sila sa nearest police station para ma-aksyonan dayon, madakop nato ang suspect, ma-identify. Para sa GMA Integrated News, ako si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Maraming Pinoy ang may agam-agam sa kalidad ng tubig gripo. Sabi ng isang opisyal ng DNR, posibleng may mga pagkakataong mas ligtas ang tap water kaysa galing sa water refilling station. Tinusuhan yan sa Barangay Saksi ni Maki Pulido. Water is life, ika nga. Kaya ang iba kapag nauhaw na, diretso sa gripo. Masarap naman palagyan ng yelo. Pati mga apo ko okay nang may inom din yan sila. Pero may ilang hindi kumbinsido sa pag-inom ng tubig gripo. Hindi po kami makasiguro sa baby na baka makainom yung direktang galing sa faucet, baka magkasakit po sa tiyan o kaya magka-diarrhea. Uso naman ng mga bottled water, pero hatiri ng opinion dito ng iba. Masanay na kami sa bottled water. Nalalasahan ko yung tubig ng nawasa. Iba kasi yung katulad sa purified water. Mas maganda pa nga yung running water Kasi hindi nai-stack yung mineral kasi nai-stack tapos naglulubot pa. Habang ang ilan may iisang diskarte sa pag-inom ng tap water. Pinapakuluan. Para sa akin, dapat talaga pakuluan muna para siguradong malinis. Kung hindi tubig gripo ang tinatangkilik ng ibang Pinoy, tubig galing sa mga water refilling station. Gaya nito na 100 galon ang naibebenta kada araw, 35 pesos ang presyo kada galon. Pinapatest po namin yung tubig po namin sa UP. Tuwing buwan po, drain po namin, tapos nilinis po yung tubig. Tuwing araw-araw po. Pero kung ang refilling station na ito nagpapatest ng kalidad ng tubig, ang punto ng Environment Undersecretary C.P. David, paano naman ang iba? In many cases, the water refilling stations that we have are left unregulated at this point in time. So hindi rin ganong kalinis, baka mas malinis pa yung galing sa tap water. Batay sa Administrative Order ng Department of Health, dapat pasado sa Philippine National Standards for Drinking Water ang mga sinusupply na tubig, kabilang na rito ang binibenta sa water refilling stations. Dapat regular na tinitest ang kalidad nito. Kinukuha pa namin ang pahayag ng Food and Drug Administration, ang ahensyang nagbabantay dapat ng mga water refilling station. Ang tubig gripo sa Metro Manila sinusupply ng Maynilad at Manila Water. Paghikayat ng Maynilad, ligtas inumin ang kanilang tubig sa gripo basta hindi na imbak sa tangke kung saan ito pwedeng marumihan. Malakas daw ang pressure ng tubig sa tubo at kahit magkabutas, hindi agad-agad makakapasok sa tubo ang halimbawa, tubig kanal. May residual chlorine pa na pumapatay sa bakterya. Yun po is assurance lang na kung sakaling meron pang bacteria present sa pipeline, mapapatay pa rin nung chlorine na yon na present. Kaya nga residual may naiwan pang chlorine dun sa tubig namin up to the customer level. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Sa pulong ng mga liderato ng Senado at Kamara, kasama sa napag-usapan ng pag-amyenda sa Rice Tarification Law at Universal Healthcare Act. Yan ang aking sinaksihan. Ito ang unang pulong ng liderato ng Kamara at bagong liderato ng Senado na ginanap sa isang lugar sa Malacanang.
Tinalakay ang mga priority bill na dapat aksyonan ng dalawang kapulungan. It gives us the opportunity to align our priorities, being able to talk closely on what of the legislative measures we should prioritize and pass right away. So this is an opportunity for us, for both houses to deepen our working relationship with one another. So it's a good thing. Bukod kay Dalipe, naroon sina House Speaker Martin Romualdez, bagong Senate President Chis Escudero at kanyang counterpart na si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ayon naman kay Tolentino, nagkasundo silang tingnan ang proseso ng pagpapasa ng mga panukalang batas. Para naman kay Speaker Romualdez, nagkasundo sila ni Escudero na paigtingin ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pagpapasa ng mga panukalang isinusulong ng Administrasyong Marcos. Pangunahing tinalakay ang pumasa na sa Kamara na amendment sa Rice Tarification Law na sabi ng mga kongresista ay magpapababa sa presyo ng bigas at patuloy na tutulong sa mga magsasaka. Ayon sa Speaker, bukas ang Senado na aprubahan ito. Ang 20 prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, aprobado na lahat ng Kamara. Sa Senado, nakabinbin pa ang 10, kasama ang para sa National Citizen Service Training Program, Military and Uniformed Personnel Pension Reform, pagbuo sa Department of Water Resources and Services at pag-amyenda sa Universal Healthcare Act. Sabi naman ni Escudero, hindi nila napag-usapan ng charter change na isinusulong ng Kamara. Ang sabi ko sa kanila, sa tagal ko sa Kongreso, bihira naman yung nabibito dapat na bill. Kasi ba't namin ipapasa kung alam naman namin yung para hindi sayang pa. Magugunit ang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na pabor siya sa economic charter change. Kasunod ng serye ng yellow at red alert sa mga power grid, magpapatupad ng 64 centavos kada kilowatt-hour na dagdag singil ang Meralco. Ngayong tag-ulan na, posible bang bumaba ang singil sa kuryente? Saksi si Bernadette Reyes. Umabot sa 6,000 pesos ang Meralco bill ni Grace noong Mayo, mas mataas sa karaniwan. Sobrang init, siyempre lahat gumagana, lalo sa ventilador, aircon. Kailangan po talagang mag-aircon kasi hindi kaya ng init. Pero ngayong buwan, tataas pa ang singil sa kuryente ng 64 centavos per kilowatt-hour. 129 pesos na dagdag agad yan sa electric bill ng mga tipikal na bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Habang tumataas ang konsumo, tumataas rin ang dagdag bayarin. Ang dagdag singil ay dahil sa patong-patong na pagtaas sa generation charge o gasto sa paglikha ng kuryente, transmission charge at feed-in tariff allowance na napupunta naman sa mga producers ng renewable energy. Nakakita tayo ng tightness of supply coupled with the high demand. Tumaas yung presyo sa wholesale electricity spot market. May mga instances din po tayo ng yellow at red alerts. Sa lagay na yan ay binawasan na ang generation cost na ipinagpaliban muna ang pagsingil. Ang bahaging yon nakatumbas ng 13 centavos per kilowatt-hour, uutay-utayin pa sa 3 installment. Ibig sabihin, may tig 4 centavos na dagdag singil kada kilowatt-hour sa Hulyo, Agosto at Setyembre. Ayon sa Meralco, bukod sa presyo ng kuryente, maaaring tumaas ang buwan ng bayarin depende sa inyong konsumo. Ngayong pumasok na ang panahon ng tag-ulan, lumalamig na ang panahon na maaari makatulong para bumaba ang buwan ng bayarin. Since demand is not as significant compared to the past few months, then we can say that probably, although it's quite early to say, maybe the price in the spot market will be softer as well. Maaari makabawas singil din ang pag-aproba ng ERC sa pagkuha ng Meralco ng supply mula sa Ilihan Natural Gas Plant ng South Premier Power Corporation. Samantala, nagbabala naman ng Meralco laban sa pagnanakaw ng Metro na ibinebenta umano online na dumami noong 2023 kumpara noong 2022. Delikado yan at labag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi.
Hepe ng San Juan Police Station sa Batangas at 7 pang police relief sa pwesto. Kaugnay ito sa drug buy-bust operation na nagresulta sa pagkasawi ng drug suspect na si Brian Laresma na umano'y nanlaban sa mga pulis. Nangyaring insidente nitong May 28 sa boundary ng San Juan, Batangas at Chaong, Quezon. Base sa investigasyon ng Batangas Provincial Internal Affairs Service at Regional Internal Affairs Service, walang naganap na engkwentro sa pagitan ng dalawang panig. We have already filed admin case against them for breach of procedures. No? There were procedures prescribed by the PNP anti-drug operation protocol na hindi nila nasunod. No? So, by not following strictly those procedures, it will redound to a violation of the performance of this official duty. Nasa kustodiya na ng Batangas Police Provincial Office ang hepe at ang 7 pang pulis. Wala pa silang pahayag. Dating Congressman Arnie Teves sumarap sa korte sa Timor-Leste kaugnay ng extradition case laban sa kanya. Wala na sa police detention si Teves matapos siyang payagan na ma-house arrest. Ayon sa mga translated na dokumentong ibinigay ng Timorese News website na hatutan, sinabi ng Court of Appeals ng Timor-Leste na umuupa si Teves sa isang inuupahang bahay kasama ang asawa at mga anak at kumikita ng dolyar na katumbas ng hanggang halos 900,000 pesos kada buwan bilang partner sa construction. Ipinunto ng utos ng korte na may economic capacity si Teves na umalis ng Timor-Leste. Gayunman, maobliga naman daw ito ng kanilang batas na manatili sa bahay. Kaya iniutos ng korte ang house arrest habang dinidinig ang hinaharap na extradition case. Kung tingin nila, hindi naman dangerous yung tao at wala namang krimen na ginawa rito sa Timor-Leste, hindi ilagay sa isang lugar na totally deprived of liberty. Ayon sa Justice Department ng Pilipinas, 24 oras ang seguridad kay Teves at mga miyembro ng pamilya lamang ang maaaring bumisita sa kanya. Dagdag nito, mananatiling nakabantay ang pamahalaan para tiyaking wasto at dapat tama lahat ng proseso. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.